Good morning! So, ayan, nandito kami sa baba, sa may safety room. Kasi nga ginulat kami, 6:30 ng umaga, akala namin umulan, may ulan. Tapos, akala ko naman maraming paalis sa baba. Kasi pag binubukas at saka sinasara yung pinto ng sasakyan nila, naririnig doon sa may bintana ako. Kumakalabog, akala ko yun lang. Yung pala hindi. Ayun, ang dami ng racket ang pinadala dito. Hindi ko pa alam kung saan galing kasi hindi pa ako nanonood ng balita. So, ngayon naka-stay kami dito sa baba in case. Ayan. Ayan, nandito kami sa shelter ni Lola. Yung iba umakyat na. So, 11:40 kami bumaba. Nagkaroon ng Serena. So, kasi kanina, naiga-iga ako. Nakalagay dun sa red alert, 1 hour from now. Ganon. So, kasi ina-update ko yung application. So, hindi ko alam kung totoo nga o hindi. Ayun, totoo nga nakalagay dun alert 1 hour from now. So, ayun, nag-Serena. So, kawawa si Lola. Kasi tulog na tulog, ginising ko. Mas maganda na rin bumaba kami sa shelter para mas safe kaysa doon sa taas. Hi guys, good evening. So sa mga lahat ng nangangamusta sa akin, okay lang ako dito. Nadadaanan man kami ng racket o kaya may point na nagsisirina dito sa amin, pero yun, thank God, nasasalo ng Iron Dome. Tapos, ayun, 2 nights kaming natulog dun sa anak ni Lola kasi nga, talagang kung ako lang, kaya kong isave yung sarili ko, kaya kong tumakbo mag-isa. Ang problema, si Lola kasi, meron siyang nagka-diferensya sa paa, sumasakit yung paa niya, kaya hindi siya ganun kabilis maglakad. So, kaya nag-decide ako noon na doon kami matulog sa anak ni Lolang bunso. 2 nights kaming natulog doon. So, ang problema, sana nga kahit pa paano sana makatulog din ako ng maayos. Para hindi din kasi hindi siya komportable, ganun, mainit. Alam mo na, basta yun na ayaw na magsalita kasi alam mo naman si Lola malinis, ganun gusto niya, lahat organized, kaya hindi siya kontento doon, kaya hindi rin siya nakatulog ng maayos. Ganun din ako. So, ngayon dito kami sa bahay. Dapat sana kasi doon din kami matutulog ngayon. Kaya lang kasi yung grocery ko, dapat kaninang umaga pa darating. Wala akong na-receive na SMS. Akala ko hindi na darating yung online grocery namin. Kaya lang nung hapon, naka-receive ako ng SMS. Ayun, natuwa naman ako kasi nga kahapon, mga tao nagpanic buying na. So, kasi nag-start ito yung gulo nung Sabado. So, Sabado, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So, 4 days na ngayon. So, ayun, nagpanic buying na yung mga tao kahapon. So, akala ko wala nang may di-deliver sa amin. So, yun naman, okay naman at meron. So, ayun. Dumating kanina 9:30, dapat doon kami matutulog sa anak ngayong gabi. So sabi ko, baka dito na lang kami sa bahay kasi si Lola antok na, tapos mag-ayos pa ako ng grocery. So ayun, late na, tsaka ayoko na rin sunduin kami ng anak sa ganitong oras kasi alam mo na, baka biglang mag-Serena. So, ayan, matataranta na naman kami. So, hindi naman kami takot. Kaya lang minsan, syempre sa takot, nininervous ka rin. Yun, guys, ayun, sana matapos na ang gulo. Kasi 3 borders na yung kanilang binabantayan sa Gaza, Golan Heights, sa Lebanon. So, sana matapos na. So, alam niyo naman kung anong nangyari. So, kukwento ko na lang sa inyo. So, basta, na-surprise lang sila nung Saturday ng 6:30 ng umaga. So, na-surprise kami talaga lahat. So, hindi namin akalain na mangyayari ito kasi tapos na yung New Year, tapos na yung Kippur, tapos sukot na nila, patapos na yung holiday nilang sukot. Yun ang nangyari. So, wala talaga. So, hanggang ngayon. So, ayun, kasi sabi nila,
mawawalan daw ng internet, kuryente, and tubig. So, ang ginawa ko, yung may balde kami, so nilagyan ko na ng tubig, tapos yung mga empty bottles ng mineral water, nilagyan ko na rin kasi walang dumating na tubig sa amin ngayon, galing grocery, wala. Tapos kahapon, bumili din ako ng mga vegetable, fruits, saka yung mga ibang pwedeng pangmadali ang kasi mawawalan daw ng kuryente. So, sa bagay, may gas naman kami. So, ayun, yung pwedeng pangmadali ang lutuan. So, ayun. Tapos, tubig, wala akong nakita kahapon. Tsaka gatas, wala din ako nakita. Hindi ko lang na-check ngayon kung meron. So, ayan guys. Kasi palagi ako nakamonitor sa cellphone. Kasi alam nyo naman, nandito yung red alert. So, kapag alam ko nang sunod-sunod na yung racket na pinapadala, ginigising ko na kaagad si Lula. Kasi alam kong may talaga na mag-a-alert din dito sa amin, magsisirena din dito sa amin. So, ayan. So, ang ginawa ko, sinulat ko yung mga contact number ng anak ni Lola, Philippine Embassy dito, na sinend ko na sa amin yung address ko dito, ganun, diba? In case, kasi pag nawalan ng internet, pag-aalala yung mga nasa Pinas, dapat hindi makontak, ganun. So, sinend ko na para in case, pwedeng tawagan sa regular number. So, hindi sila mag-aano sa mga messenger kasi minsan pawala-wala yung internet pag ganyan. Sana nga lang wag mawala. Tsaka yung kuryente. So, guys, ayan, mag-aayos muna ako ng grocery namin. Tulog na si Lola. So, mag-aayos ako ng grocery. Ako ang bad para akong ngayon, gwardiya kasi hindi ko alam. Kagabi, nakatulog ako ng maayos kasi pero madaling araw na ako nakatulog ng maayos kasi nung wala namang sirena. Kailan kasi paidlip-idlip pagising-gising. So, siyempre parang tulog manok. Kasi nga inaano ko rin yung baka magkaroon ng sirena. So, ako okay lang pa nagkaroon ng sirena. Tatakbo na ako. Yung paano yung alaga ko, diba lang naiiwan ko. Pero siguro kung talagang sa kagipitan na, sisave ko na yung sarili ko. Diba? Ayun. Pero alam naman ng mga anak ni Lola na mahirap si Lulang akayin sa ganyang bagay kasi siyempre may dementia na siya, so mabibigla siya. Bakit? Ano nangyari? Alam niya naman kung ano yung gulo, kaya lang minsan alam mo na dementia siya, paiba-iba ng kaya yun na din siya, minsan naninervous din siya. So yan guys, mag-aayos na ako. At ito pa nga pala. So ayan guys, Girl Scout din ako. So ayan yung bag namin ni Lola, parang bag ng no garbage. So hindi ko na nilagay sa luggage kasi mas gusto ko ito yung lalagay na lang sa balikat kaysa hila-hila. Ayan, yung mga gamot ni Lola, may diaper siya, may lotion, nandyan yung niya, yung ATM niya, dala-dala ko. Tapos ito yung extra kumot niya. Ayan, may mga with tissue, tapos yung mga kailangan niya sa mga pang magic sa pa. Tapos ito naman sa akin. Ayan, may extra akong towel, may damit dyan. Tapos, eto naman yung mga papel-papel ko yan. Kasi syempre, mahirap magpila-pila sa PSA kung saan kukunin. So, dala-dala ko yan. Tapos yung basta dala ko yan. At saka importante yung pangkilay. Yun ang pangkilay talagang kailangan importante. Ayan. May mga extra ko dyan. Syempre, mga underwear, mga socks. Tapos, ito na yung grocery namin. Dito nakalagay yan malapit sa may pintuan para in case pwede ko lang bitbitin kaagad. Yan din yung dala-dala namin doon sa anak ni Lola. Tapos ayan yung grocery. Yung iba na ayos ko na. Ayan. So ito yung mga hindi ko alam kung anong meron. Ayun, may gatas kami. Salamat naman. Kasi 2 bote na lang yung gatas namin. Tapos ayan yung mga ni Lola, yung ibang pagkain niyang madali ang lutuin. Ayan guys, meron na namang racket. Kawawa yung nasa Askilong. Chinat ko rin yung second cousin ko, okay naman daw siya. Nandun sila sa shelter. So, ayun. Buti nga nasa shelter sila, meron silang internet. Kahit data lang, tsaka meron silang signal. Pag kami ni Lola bumaba doon, wala na akong signal lahat. Out of coverage na ako. So, ayan. Shederot, tsaka Askilong, yun ang kawawa lagi. Doon lagi yung racket. So, syempre, hindi mo alam kung saan na babagsak yung racket, kaya kailangan maging alert. So, guys, ayan, habang wala pa dito sa amin, mag-ayos muna ako ng mga grocery namin.
binigay sa akin celery. Asan ang hostesya nito? Ko naman, mas maganda pa yung tanim ko dito noon. Para naman binunot lang to sa may ano eh. Diyan sa may kali eh. Ano ba yan? Ito maganda-ganda. So, ayan guys, update dito sa Israel, pang 6 days na ng war dito. So, hindi namin alam kung kailan matatapos at papaano matatapos. So, basta magiging alert lang kami kasi nga, 'di ba? Yun nangyari doon sa sa kibbutz, malapit sa border. So, ayun, may namatay na isang lalaki at isang babaeng Pinoy. So, kaya ingat talaga tayo palagi. So, ayan, kasi wala kaming activities ni Lola ngayon, hindi naman kami makababa. Kasi nga, baka may sirena, tsaka takot kami, baka mamaya may naliligaw-ligaw pa dyang mga others sa baba. So, kaya yun, kailangan ingat talaga. So, kung hindi naman importante, at saka hindi naman kailangan na bumaba, so wag na lang, siguro iwasan na lang muna habang ganito ang sitwasyon, habang hindi pa ayos, hindi pa okay ang lahat. So ayan, hindi ako natulog ngayong hapon kasi hindi naman ako inaantok. So naglagay ako ng Cutix sa aking kuko, hindi pa tapos. Gising na rin yung alaga ko, so nanonood siya ng news. Mamaya pa yan iinom ng tea. So ngayon, dito naman muna ako. Ito na lang muna yung activities ko. So, ayan na guys, tapos na. This is the color of the week. O, di ba? May panlaban na naman sa takbuhan, papunta ng shelter. So, bye for now. A-update ko kayo kung ano ang kinalabasan tomorrow for 7 days of war dito sa Israel. So guys, ayan, update po, pang 7 days na ng war dito sa Israel. So, ayan, hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos. So, ngayong gabi hindi ko alam kung makakatulog ako hanggang umaga. Kagabi, natulog ako fast 2 o'clock na ng madaling araw. So, awa ng Diyos naman, nagising ako ng mga 6:30. Walang sirena, tsaka wala ding mga racket. Kaya yun. Tapos ngayong hapon, nakatulog din ako ng 1.5 oras. So, ang bodyguard ko kanina si Lola. Kasi nakaupo siya sa upuan. Ako naman sa likod. Yung sapa doon na mahaba, doon ako nagpahinga. So, ayun, nakatulog ako 1.5 oras din. So, hindi niya ako inistorbo kasi alam niya na kulang ako sa tulog, puyat ako. So, kaya nga, dapat, security guard yung in-applyan ko, hindi caregiver. So, ayan guys, talaga, sana matapos na kasi talagang hindi magandang mangyayari para ako magkakaroon ng nervous breakdown dito kasi pag tumulog yung cellphone ko, Diyos ko, talagang nanginginig yung katawan ko. Tapos,
Tapos pag may mga may mga alert na dumating, Diyos ko, kinakabahan na talagang. Ngayon ko lang talaga naramdaman na pag nakita ko yung red alert na yan, talagang nanlalamig yung buong katawan ko. So, inaano ko na lang, kumbaga, nire-relax ko na lang yung sarili ko kasi wala namang ibang makakatulong eh. Pero yung namin, yung bituak namin, tumawag last 2 days, yung inalam kung okay kami, yung sitwasyon namin, ganun. Tapos binigay yung emergency number, ganun. Tapos yun, para kung sakaling kailangan namin ng kausap o baka yun, alam mo na, siyempre, pag sa mga ganitong mga emotional na so, ayun, may makakausap kami, ganun. So, mabait naman, okay naman sila, concerned sila sa mga, nila, sa mga employee nila. So, ayan, guys, sana matapos na talaga. So, ayan, ngayong maghapon, ang daming racket. Kaya lang, hindi naman talaga dito sa work ko. Malapit sa borders ng Gaza, tapos meron ding kanina pero hindi nagsirina sa amin. So ibig sabihin nasa lunang Iron Dome 'yun. So malapit lang naman dito sa sa bayan kung saan ako nagwo-work. So buti na lang wala, pero naka-ready na kami ni Lola, diyan na kami banda sa may pintuan para pag nagsirina labas na lang kami, tapos bababa kami ng hagdan. Pwede naman kami mag-stay sa hagdan, pwede rin naman kaming bumaba doon sa shelter. Pero mas prefer ko yung bumaba ng shelter kasi nga, in case, di ba, may pinto yung shelter. Tapos kasi dito sa hagdan, wala, open lang siya. Pero alam ko namang isa rin yung hagdan dito, pwedeng maging shelter. So, kaya yun. Para kung in case na wala na kaming time ni Lola, so dyan na lang kami sa may, sa may hagdan. Pero kung may time pa, diretso kami ng shelter. Yun ang aming ni Lola na pag-usapan. So, buti na lang nakikipag-cooperate din siya. Dati, mahirap. Marami siyang tanong, ganon. Kawawa din. Kasi hindi niya lubos maisip bakit ganon. Kasi siyempre napapanood niyang balita. So, sinabihan siya ng mga anak na huwag manood ng balita. So, siyempre alam mo naman boring. Hindi kami makalabas. Wala kaming activities halos isang linggo nga. So, ayan. Kaya kahit papaano nanonood siya ng news. So, ayan guys. Hindi pa ako kumakain. Anong oras na? 10 o'clock na hindi pa ako kumakain ng dinner. So, kailangan kong kumain. So, hindi naman ako pwedeng uminom ng gatas kasi baka antukin ako tapos may sirena, hindi ko marinig. Hindi ko alam kung anong mangyayari. So, wala naman talaga dito palagi sa work ko. Kaya lang kailangan maging alert kasi hindi natin alam kung saan babagsak yung racket, di ba? So, mas maganda na gusto ko umuwi ng buhay, gusto ko makita ang pamilya ko, gusto ko makasama, yun lang yun. So, di ba? So, kailangan ingat talaga, alert. Ayan guys, di ba sabi ko kanina kakain ako? Hindi ako nakakain kasi ayan, pinadala na naman kami ng pagkarami-raming racket. Tingnan mo, ilan kaagad yan? Sa Asdod, tapos sa Hulon, Ramat Gan, Givatine, Givat Samuel, Binivrak, Tel Aviv. Grabe, dami. Meron din sa kanina, sa Rishon. So, ayun. Buti naman hindi nagsirena dito sa amin. So, it means nasalo. Lumampas pati. Salamat naman. Good morning! So, ngayon ay pang 8 days ng war dito sa Israel. So, kagabi, past 2 na naman ako natulog kasi doon lang ako naging panatag. Walang rackets, walang sirena. So, ayun. So, sobrang antok ko idlip din ako. So, ayun, nagising ako 6 na. Okay, 5:30 ako nagising. Kaya lang ang bigat ng katawan ko. Sabi ko pa naman, maaga akong magluto. So, kaya lang, ayun, bumalik ako sa higaan kasi ang bigat ng katawan ko. Siguro ganun kapag palaging kulang sa tulog. So, ayan, nagising ako. Bumangon na ako, 8:30 na ng umaga si Lola, 8. So, tanghali na, ayun. Tapos na kami mag-breakfast. So, ngayon nagluluto ako for the lunch. Magluluto na ako ng medyo marami-rami para in case kung ano man mangyari, iinit-initin na lang namin yung pagkain namin. So, kasi dapat
malapit na ako matapos, kaya lang pumunta yung anak niya tsaka yung apo niya. So, ayun. Okay naman na pumunta kasi at least nagkaroon ng dagdag energy si Lola. So, ayan. So, guys, mag-start na ako bago pa mag-serena mamaya na naman. Diyos ko. Kanina, nag-breakfast kami ni Lola. Meron na namang rackets, pero malapit doon sa boundary. So, alam mo naman yan, pag malapit na sa boundary, so, step by step na yan, na papalapit ng papalapit. So, ayan guys, mag-start na ako magluto. Ayan, pag tumutunog yung tumutunog yung cellphone ko, Diyos ko. Ay, ayoko umuwing baliw. Gusto ko umuwing matino. Ang pag-iisip, paano pa nangyayari dito sa mundo. Diba? Nakaka-nervous talaga. Ayan guys, kaakit lang namin, galing kami sa shelter. So, grabe. Ang daming racket na pinadala ngayon. Diyos ko, nakita ko. Ration de la Vida, maya-maya nagsirina na dito. Buti na lang, okay lang pag umaga kasi si Lola dito talaga naupo sa sala. Madali siyang, madali siyang akayin. Pag nandun sa niya, sa kama niya, doon ako nahihirapan. Kasi mabagal siya maglakad. So ayoko namang madaliin siya kasi baka mamaya madisgrasya kaming dalawa, madapa o mas mahirap yung patayon, di ba?
Ayan na guys, yung aking ulam for the lunch. Tuna fish with mushroom and tomatoes at saka mayroong shamenit pitriot. So guys, ito na yung food ni Lola. Ayan, mainit-init pa with chicken. Good morning! Happy Sunday! So, today is maulang umaga. So, ito yung first rain sa month of October. Ayan. So, parang masyadong maaga yung ulan. So, sana naman dito lang sa bayan namin ang ulan kasi kawawa naman yung mga army na sa north saka na sa south kasi hindi pa nga tapos yung war. So, kawawa naman sila, mababasa sila kapag umulan doon kasi wala namang silungan. So, sana dito lang. Ayan, happy Sunday! Ingat tayo palagi! So, yan guys, nandito kami sa may pinto ni Lola. Nakaupo siya doon sa may chair. So, kasi nga, maraming racket na naman pinadala sa Tel Aviv, Bat-Yam, Rishon. Basta sa part ng Tel Aviv, marami give at time. So, ayan, naka-ready na kami ni Lola. Mayroon akong cellphone, susi, at saka ang pinaka-importante ay ang kanyang tissue. Yon. Bahala na magkalabungan ng mga racket. Basta may tissue siya, at saka may kumot siya sa balikat niya, solved na siya. So, ayan. So, maya-maya paupuin ko siya dun sa sapa. Kasi parang medyo tumahimik na. Sabi ko, wag muna siyang matulog. Kasi nga, grabe. Parang isang padalahan ng racket. Ilang lugar yung inanuhan ng racket, pinuntahan. So, ayan guys. Alert, alert lang talaga. Ayan guys, ang dami. Grabe. Daming racket. Let's go. So, ayan, update tayo dito sa Israel. Pang 9 days of war na. So, meron pa ring racket. So, mayroong racket na pinadala lampas sa work ko sa Tel Aviv. Tapos, meron din sa Rishon, malapit lang sa work ko. Pero, awa ng Diyos, maghapon, hindi naman nagsirina dito sa amin. Tapos, ngayon, 7 o'clock ng gabi, akalain nyo yun, a moment lang na pinadala ang racket. Ang dami, siguro more than 10 na place ang pinuntahan ng mga rackets. So, ayun, naka-ready kami ni Lola kanina. Pinaupo ko siya sa may tabi ng pintuan para kung sakaling may sirena dito sa amin. So, tatayo na lang siya at bababa kami. So, ayan guys, kanina nakatulog ako kaya medyo malaki ang eye bag ko. So, may panlaban na naman ako. Ngayong gabi, hindi ko alam kung makakatulog tayo ng maayos o hindi kasi hindi natin alam kung kailan may sirena at kung kailan magpapadala ng racket ang kalaban. So, ayan ang pinakamahirap. Okay lang sana ganitong oras magpapadala ng racket. Ganito, 10 minutes na ganito, ganon. No? At least, matutulog ka, magigising ka bago mag-ready. Ang problema, hindi. Baka mamaya, nakaidlip ka, kasarapan ng tulog mo, nananaginip ka, kala mo yung panaginip mo, nagsisirina, kala mo panaginip lang, yung pala totoo na, kaya yun mahirap. Kung ako lang mag-isa, okay lang kasi marinig ko yung sirena, takbo. Ang problema, ang aking alaga, lang naman iiwanan ko, di ba? So, kawawa naman. So, ayan guys. Pero sabi nila, kung sa kagipitan na daw, save yourself. So, ganun din ang mangyayari talaga, di ba? Kasi gusto kong umuwi ng buhay, kailangan ako ng pamilya ko, gusto kong makita yung pamilya ko, makasama, ganun. Yun. So, bintime, yun lang muna ang update. So, sana nga, magdamag, magiging mapayapa at tahimik para naman hindi ako nervousin na naman. So, ayan guys. A moment lang, 25 na lugar ang pinadalhan ng racket. Grabe. So, sana nga walang na-damage sa 25 na yun. Dami. A moment lang yun ha, ang dami.
So guys, update tayo ng pang-10 araw na war dito sa Israel. So kaninang umaga, may pinadalang 2 rocket malapit sa boundary ng Gaza. So nag-start naman ng 11 ng umaga, sila nagpadala ng mga rocket. So around Tel Aviv naman ang kanilang target. So ayun, thanks God, walang sirena dito sa work ko. So ayun, nakatulog din ako ng siguro mga 1 oras din ako nakatulog kanina. So, nagising ako mga 4:20, 4:30 dumating yung 2 anak ni Lola. So, kaya yun, iniwan ko si Lola sa 2 niyang anak at bumili ako ng aming makakain. Although marami pa naman kaming stocks, kaya lang this week, walang parating na online grocery kasi wala na akong nakuhang schedule. So, ang kinuha kong schedule ay para sa next week na. So, ayun. Kaya lumabas ako kanina, saglit lang. So, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga natatakot ako baka magkaroon ng sirena. So, ayun. Ayokong yumuko doon sa lupa, di ba? So, ayun. Ang ginawa ko kanina, iniwan ko si Lola, lumabas ako, bumili ako ng aming makakain para mayroon kaming dagdag stocks kung ano mang mangyari. So, yun nga. Nandun ako sa loob kanina ng AM/PM. So, hindi naman nagserena kasi ano lang, sa kalapit na bayan pinadala yung rocket. So, naririnig mo yung pagsabog. So, ayun guys. Nakatulog naman ako kagabi, pero mga 3:00 na ng madaling araw. So, nagising ako. Pagising-gising ako eh. So, ayun, nagising ako ng 3:30. Akala ko umaga na, yung pala, hindi pa. So, ayun guys, yun lang ang update. So, sana ngayong gabi matapos na, huwag na silang magpadala ng rocket para makatulog naman ako. So, kahit na nakakatulog ako sa hapon ng 1 oras, kasi gising si Lola, nakaupo siya sa upuan, sa likuran niya naman may sapa na mahaba, doon ako natutulog kahit na ilang minuto. So, awa ng Diyos, nakatulog naman ako ng 1 oras. Pero pagkagising ko, ang daming rocket, pero na, yun nga lang, pasalamat ako, wala dito sa work ko, malayo. So, ayan guys, nandito kami sa shelter. Kawawa si Lola, ginising ko, tulog na tulog. So, ayan, nandito kami. Ayan, may maraming tao. Dito lang kami sa may entrance. So, guys, ito yung mga rocket na pinadala ngayong gabi, 13 minutes ago. So, ayan, marami. Kanina, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Ayan, ang dami nilang pinadala. So, talagang kailangan maging alert lang tayo at ingat palagi para malayo sa disgrasya. So, update tayo. So, pang 11 days of war na dito sa Israel. So, guys, napapansin niyo every afternoon tsaka every evening lang ako nag-update. Kasi pag morning, busy ako. Kasi, ganito. Pag morning, pagkagising ko, papaliguan ko lang si Lola, pakakainin. Pagkatapos siyang kumain, nagpapahinga siya. So, wala pa yung wala pang mga sirena. So, kaya ako naliligo na rin. O kaya nag-half-bath. After nun, magluluto ako ng pagkain namin. So, pang ilang araw, pang 2 days, ganon. So, kaya yun ang ginagawa ko. So, pag after nun, ayan na, simula na yan sila. 11 ng ganon. O kaya 12 or 1, ganon. Magpapadala ng rocket dito. So, kaya yun. Mahirap kasi pag papatanghaliin ko pa magluto, syempre sa mga oras na ganon, hindi pa makaligo nun kasi si Lola kailangan pakainin ng lunch. So, tututbrasan. So, ayun. Kaya, hindi ko pa maasikaso yung sarili ko. Kaya, after niyang kumain, magpapahinga siya. So, takbo na ako sa CR, maligo, mag-half-bath, ganon. O, at least ready na kami hanggang gabi. So, ayan, guys. Today, ngayong wala pang 1 oras, 4 times na kaming lumabas ni Lola sa labas. So, ngayon hindi na kami bumababa, papunta ng shelter. Dito na kami umuupo sa tapat ng pintuan, pintuan namin tapos ng hagdan. So, dyan na lang kami. Kasi si Lola nahihirapan ng umakyat baba. So, kawawa naman kung 4 times pinababa at pinaakyat, kawawa naman siya. So, ayan, nilalagyan ko siya ng chair doon, ng tissue, para pagdating doon, upo na lang
lang siya, mayroon na siyang mga kailangan. Yan ang pinaka-importante sa kanya. So, ayan guys, ang dami-daming racket today. Talaga, grabe. So, ilang beses? 4 times. Dati, 1 lang. 1 or 2. Okay na yun. Ngayon, grabe, pang 4 times na namin ni Lola. Sana matapos na. So guys, ayan. 4 times na kami ni Lolang lumabas. Dito kami malapit sa stairs. Nakaupo. May upuan siya dito, tsaka may tissue. So, wala pang isang oras. 4 na beses na kami lumabas-pasok dito sa aming bahay. So, grabe, ang dami ngayon. Mas marami ngayong pang 11 days na pinapadalang racket. Grabe. Parang nililibot nila yung buong Israel. Ayan guys, 8 hours ago. Grabe, tingnan nyo naman. Ang dami. Diba? Kalain mo yun? 12 minutes ago. Ang dami. Ayan po, dinner tayo. Mag-11 na ng gabi. So, bago pa lang ako kakain ng hapunan. Kasi nga, 5 times kaming lumabas ni Lola dito sa loob ng bahay kasi nga merong sirin. So, ayun. Ito yung pagkain ko. Tinapay and schnitzel. Tapos nilagyan ko ng Lady's Choice and meron akong coffee. Diba? So, ayun ang pagkain ko this evening.